Hi guys! Hello ka Greenleaf! One of my favorite ay ang gabi! Gabi na para i-check natin ang ating mga ipinunlang gulay. Itong ating bok choy na sobrang init ng panahon guys. Talaga nagkakaroon ng problema. Naninilaw ang mga dahon itong ating pechay. Ayan, malaki na nga sila at ready to harvest na. So pwede na natin kuhaan yan ng dahon. So, ang sekreto dyan kaginri para hindi agad mawalang yung gulay at maging sustainable siya sa ilang araw ay bawasan lang po natin ang ating dahon. Sa gabi, yung parang chillax time, ganyan, ay magdilig at i-check ang kanilang mga dahon kasi kung minsan talaga maraming issues, ay sos, issues sa pest. Talagang ang daming white flies kapag open area ang iyong gardening. So, isa sa mga weaknesses natin sa ating gulay ay yung leaf miners na talagang ginuguhitan nila ng puti. Yan, sinisip-sip nila ang dahon ng ating mga halaman. So, isa-isa ko yun i-check. Lalo na ang pechay ay talaga prone na prone siya sa insekto. Itong ating spinach, naku po, sa sobrang init ay na-stress na nga. Naku, akala ko ako lang yung stress, pati pala gulay ko. Stress na stress din sa init ng panahon. Sino ba naman ang hindi ma-stress sa init ng panahon? At napakainit talaga ngayon, lalo na dito at open area. So, naglagay na nga tayo ng net pero hindi pa rin kinakaya. Sobrang init pa rin. Ako po, kawawa naman ang ating mga gulay. So, ito na nga yung ating mga kangkong na yan, yung ating pecha. Ito nga yung sinasabi ko na problema at isa sa mga challenges na nagkakaroon ng peste. So, iniiwasan ko talaga ka-Greenleaf ang mag-spray kasi nga tayo rin naman ang kakain ng gulay natin at ayaw natin mag-spray ng insecticide. Pero talaga, naku naman si kumpare naman at si kumaring uod na una pa sa atin mag-harvest. Talaga 'di ba? Nakakalungkot naman mga ka-Greenleaf na yung nagsipag ka, nagtrabaho ka, nagripat ka, nagdilig ka, tapos naku, nauna pa silang mag-harvest. Isa sa mga favorite ko itong Chinese kangkong natin at talagang malapit na kasing i-harvest itong kangkong natin, kaya nagseedling na rin tayo para may pang-buffer tayo. Itong ating bok choy, ayan, ang ating bok choy na napakaliit. So, nag-iisip nga ako guys kung ililipat ko siya sa hydroponics, pero since contaminated na yung roots niya kasi may halong soil ito, kaya naman ka-Greenleaf, nakakalungkot lang na hindi na po siya pwede ilagay sa hydroponics kasi nag-start na po siya na itanim sa soil. So, dapat po coco peat or iba pa pong na soilless contact. So, ito na po siya sa umaga. Ang cute-cute nila. Ayan. Ayan po yung sinasabi ko. Talaga pong marami pong insekto. Talagang nauna pa sila na mag-harvest sa atin. So, yun lamang po. At lagi po nating tandaan na pag maitinanim, may aanihin. Yun lang. Bye-bye!